Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Hierophant. Ayan. So, since si Hierophant is a marriage card, so pwedeng ang iba sa inyo rito magpapakasal, no? Pwede rin, kung hindi man kayo ang ikakasal, baka kayo ay a-attend ng isang kasalan, baka kayo ay nag-aasikaso, nagfa-facilitate ng isang wedding. So, pwedeng ganon, no? This could also be, this could also signify education or continuing education. Maaari kang iba sa inyo dito nag-aaral, nag-research, baka meron kayong pwede rin, no, na baka teacher kayo, no? Kayo yung nag impart ng knowledge, no, sa mga estudyante ninyo. So, pwedeng ganon din yan. Five of Swords in reverse, really good. Kasi, kung meron kayong hindi pagkakaintindihan with someone, or meron kayong hindi pagkakaintindihan with a group of people, now is the time that you are going to compromise. Siguro, now is the time na maaari mag-uusap kayo, i-discuss ninyo kung ano yung mga differences ninyo, and pwede rin, no, na may reconciliation dito na magaganap between you and those people, or between you and whoever that is na meron kayong hindi pagkakaintindihan. What else? We have the world energy. Ayan. So, see, the world is success card, no? So, meron ditong tagumpay na magaganap. Meron ditong mga pag-aaral na magtatapos, kontrata, mga task, no, na tatapusin nyo na sa ngayon. Kung graduate na kayo doon sa ginagawa ninyo. This is a time for completion. This is a time for achievements, no? Kaya masaya and exciting ito kasi finally, it's coming to an end. It's coming to its completion na kung ano man yung matagal na ninyong pinagtatrabahuan or pinaghihirapan. Maaari din na may travel dito for some of you, at maaari yung travel na to could be international travel, no? Overseas travel ang maaaring gagawin ng iba sa inyo rito. This is also a new beginning energy, kaya most likely meron din mga bagong opportunities na papasok sa buhay ninyo sa ngayon, at yun ang sisimulan ninyong bagong venture, sisimulan ninyong bagong chapter, no, sa buhay ninyo. We have Queen of Pentacles. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo dito ay isang nanay na, no? Maaring may mga anak na kayo or may anak na kayo. At you are hands-on kayo sa pag-aalaga ng inyong mga anak, ng inyong pamilya, no? Probably then, baka nasa caregiving industry kayo, no? Nursing industry, pwedeng ganon. Baka yun ang trabaho ninyo. Pwede rin na you are a healer, no? Pwedeng ganon. Or pwede rin na you are full-time mom, no? Talagang kayo yung nag-aalaga sa lahat ng nasa bahay ninyo. Maybe you're also working as a working parent, yung ganon. Pwedeng may career din kayong sarili, tapos at the same time, you are taking care of everyone sa family, no? Kayo pa rin yung nag-aalaga, nagtatrabaho sa loob ng bahay, di ba? At the same time, meron din kayong career. Pwedeng ganun. Si Queen of Pentacles also, this is a very abundant and prosperous energy din. Kaya maaari na meron din kayong mga opportunities na pwedeng dumating dito na magdadala or mag-aatid sa inyo ng abundance and prosperity. We have Three of Cups, which is a celebratory energy. So, meron talaga kayong celebrate. No? Meron talagang meron kayong celebrate, meron kayong mga tagumpay na isi-celebrate din, yung ganon. Pwede rin na may graduate dito, kaya kayo magsi-celebrate. Pwede rin na merong mga birthdays, social events, social gatherings. So, possible din. At na yun ang isi-celebrate ninyo. Or yung success ninyo dito sa The World Energy, yun ang isi-celebrate ninyo.
So we have Ace of Cups. Ayan, napakaganda nito, Aquarius. Because Ace of Cups is a new beginning energy, and at the same time, may mga iba't ibang biyayang paparating sa inyo rito, no? Iba't ibang blessings ang maaaring dumating sa buhay ninyo at this time. At pwedeng ano to, pwedeng meron ditong mga fulfillment, no? Meron ditong spiritual growth, personal growth na maaaring mangyari. Ang mga blessings din na dadating sa inyo dito could be in any area of life. At ang maganda rito, no, kasi yung mga blessings na to is going to be in abundance, no? Dadating is ito sa inyo rito in abundance. Kaya this is such a beautiful energy. Kasi hindi lang ito yung enough para sa'yo, but this is also, you can also share this with other people, no? We have 8 of Cups. Ayan. So, dito sa 8 of Cups, this is about new beginning then. This is also about travel. You know, meron ditong tatapusin kayong sitwasyon. You are going to walk away from something dito, no? You are going to leave something behind you or leave someone behind you. Something or someone that doesn't serve your highest good anymore. Iiwanan nyo na to. You know that outside of where you are now, no? Kung anumang klaseng relationship meron kayo sa ngayon, outside of that, alam ninyo na marami pa kayong magagawa. Alam ninyo na meron pa kayong magagawang mabuti or marami pa kayong matutulungan, yung ganon, no? Kaya, that is where you are heading. We have 4 of Pentacles. Ayan. So, this is a reminder for you, no? This is about money, and this is a reminder for you na manage your money wisely. Okay? Manage ninyo ng mas maayos, mas mabuti, mas maganda ngayon ang inyong pera. Kasi pwedeng, hindi, yung parang wala na siguro kayong disiplina, no? Sa pagmamanage ng inyong pera or sa paghawak ng inyong pera. Or pwedeng nakakalimot kayo, no? Maaaring hindi ninyo na nababantayan yung in and out ng inyong pera, hindi ninyo na monitor kung magkano yung lumalabas, 'di ba? Baka may imbalance na dito, no, sa kung magkano ang pumapasok at kung magkano ang lumalabas. Baka umaabuno pa kayo, pwedeng gano'n, 'di ba? Kasi baka may mga baka meron kayo rito mga impulsive expenses, impulsive buying, I mean, ano, baka may ganun kayo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.